Yo, have a good day guys, mga masters, mga lodies at sa aking mga bashers. Shoutout sa inyong lahat guys, no. Welcome ulit sa ating FB page, sa ating tutorial, no. So, sa lahat ng mga nagbabash dyan guys, salamat sa inyo. Shoutout sa inyo, bahala kayo kung anong gusto nyo. Hindi kayo masaya sa buhay nyo, bahala kayo. Basta ako, nagtuturo lang ako guys, no. So, sa aking mga followers naman, shoutout sa inyong lahat. Saludo ako sa mga supporters natin dyan, sa patuloy na naniniwala sa atin, no? Anyway, so nandito na naman tayo guys sa ating tutorial, no? Meron akong ginawang dito, diagram, may ginawa ko, nag-wiring ako guys, no? So dito sa water water tank control to automatic and manual, no? So itong ginawa ko na to is wala naman akong wala akong float switch. Kasi wala akong available na float switch, wala akong pambili. So, ayan, hindi ako makabili ng float switch. Pero may sensor ako, guys. And then, meron akong 24 volts na power supply. 24 volts kasi yung yung aking sensor, no? Meron akong proximity sensor. For lang naman kasi ito for trial or tutorial lang naman. So, wala akong pambili ng mga ibang materials. Wala rin akong selector switch, guys. So, ang ginamit ko naman, nilagyan ko lang ng tape yung aking emergency stop. So yun yung pinaka selector switch ko para sa auto and manual, no? So papakita ko sa inyo yung aking ginawa na diagram. Sana makuha nyo rin yung wiring nito kung paano ko ginawa. So papakita ko sa inyo guys. Ito pakita ko sa inyo. So ayan siya guys, no? Ayan yung ating diagram, no? Yan, auto manual, water tank control, no? Sa tubig to, pwede to sa tubig, no? Kasi water tank nga. So, pwede naman to sa ibang application, no? Pwede to sa ibang application. So, ito yung sa control circuit ng 220. Ito naman yung sa control circuit naman ng ng 24 volts, no? So, line 1, line 2, dumaan tayo ng power supply. So, mag-output siya ng 24 volts. So, nandiyan na. So, ito yung sensor natin, sensor. So, 0 is blue, plus yung brown. So, out niya, NO, black. So, PNP yan guys, positive, PNP, positive to positive yung output niyan, no? Yung output ng sensor natin. So, ayan lang yung ating, yung diagram natin guys. Kung gusto nyo, pwede nyo screenshot yan guys. Yan yung ginawa ko. So, wala akong kinopyahan yan guys. Sarili kong gawa yan. So, ito nga sinasabi ko sa inyo guys. So, nandito tayo, no? So, ito yung aking sensor, no? Ito yung 24 volts. So, i-on ko muna. Ito yung ginamit kong power supply. I-on ko muna yung power, guys, no? Ating motor protection. So, ayan. May supply na tayo. Okay? So, as usual, sabi ko, may sensor ako na 24 volts. May relay akong 24 volts na ginamit, no? And then, ito yung aking gagamitin as selector switch sa auto and manual. So, wala kasi akong selector switch. Meron akong selector switch dito, kaya lang momentary naman siya. No, may mga gamit ako dito. Ito, momentary kasi ito guys bumabalik. So, hindi ko siya magagamit na pang auto and manual. Pwede ito, mga lang, momentary lang. Pang start stop. Okay, so balik tayo, no? So, ito yung ating, ito yung ating contactor, gagamitin. Ito yung ating pang motor control. So, yung ating overload is ito na, yung ating motor protection. So, hindi na tayo gumamit ng overload dito. So, meron ako indicator dito. So, pagka yan ay nakaikot, ayan, nakaikot yan ng ganyan. So, hindi siya nakapress, sabihin manual. So, kunyari, pag ginanon mo siya, manual and auto. So, start ko siya. So, ayan, may start ko siya, di ba? So, stop ko. Stop. Ayan, stop. And then, pagka naman, pinress ko sa kabilang side, so, hindi mo na siya may start stop, no? Wala na siyang power, no? Wala na siyang function. So, nandun tayo sa automatic mode na. So, halimbawa, ito yung float switch nyo, no? So, bumaba na siyang ganyan. So, pag bumaba na siya, ibig sabihin, mag-close contact na yung open niya. So, ayan. No? So, nag-open, di ba? Nag-on yung motor. So, habang umaangat yan, aangat siya, di ba? Pag umangat siya, yan, mamamatay na siya. So, ulit, baba ulit yung tubig. Mag-on ulit. Aangat ulit, mamamatay. So, baba ulit. Yan, kita nyo. So, pagka, halimbawa, yung ima-manual ko naman, so, ikot ko muna to, si selector ko. No? So, i-on mo ulit dyan, manual on.
So ito si relay, si sensor, hindi yan magagana guys, no? Ng napindot ko tuloy. Dito, halimbawa yan, no? So pag naka-manual ka, ikutin ko lang to. Ayan. So hindi to gumagana guys. Kasi naka-interlock yan. So i-stop nyo lang dito. Ayan. Start dito. Stop. So di naman yung gagana guys, yung ano yun, ayan, no? Hindi yan gagana ng naka-manual mode kasi wala yung supply niya. Ayan, no? Diba? Relay lang gumagana. Yan, relay lang siya. Okay, di ba? Mapapa-stop lang niya yan kasi syempre naka-interlock yan niya sa open nung relay na to. So, kasi wala akong float switch guys, no? So, sensor lang ginamit ko. Pero same aspect, kung halimbawa may mga motor control kayo na gagamitan as automatic, pwede nyo siyang gamitin, no? So, press ko ulit. Si emergency stop. So, select switch kunyari. So, bumaba na naman yung tubig. Yun, nag-on siya. Habang tumataas siya, yun, mag-open. Tapos bumaba ulit. Ayan. Diba? Okay. Hindi siya mag-hold guys kasi naka-interlock yan. Ayan. Hindi siya mag-holding. Okay, diba? Simple lang guys yung wiring na yan. Parang start-stop lang na So, alisin ko to. Release ko yung release ko yung sa emergency stop. Ang hirap kasi isang kamay eh. Walang tagka-camera eh. Patayang camera naman guys eh. So, release ko yan. Yan. Start. Stop. Start. Stop. So, kita-kita naman guys, gumagana yung ating ginawang principle. So, yan. Ganyan lang naman eh. Nakita nyo naman sa diagram. Susundan nyo lang yung ginawa kong wiring. So, emergency stop lang ginamit ko. Ayan, emergency stop. Kasi wala akong meron yung contact na NO tsaka NC. So, dalawa yung contact niyan. So, dito naman, isa lang yung output nito. So, pinakita ko sa inyo, nakalagay doon, blue, negative, brown, positive, black yung output, no? So, pag nag-output yan, kita nyo, mag-on yung relay. Relay lang papaanda rin niya, pero yung contact wala kasi naka-select tayo sa manual, no? So, simple lang guys. Galing sa open, lumabas papunta ng coil. Pag sa automatic, pagka sa manual naman, galing sa close, pumunta rito sa coil din ng contactor. So, napakadali lang yan guys. Tingnan nyo lang yung diagram na screenshot nyo na lang. Pwede ko rin ilagay dito sa aking sa comment section. Tingnan nyo na lang, no? So, marami tayong pwedeng paggamitan yan guys, lalo na sa mga machines. At maraming application yan, no? Kung anong maisip nyo. Kasi napakarami pwedeng paggamitan yan eh. Depende na lang sa iyo kung paano mo i-apply, no? So, maraming salamat sa inyo sa patuloy na pagsuporta nyo guys. Napaka-basic ng ating ginagawa ngayon, puro motor control. So, sunod, mag-ano tayo ng PLC. Okay? Sunod guys, maraming salamat. Shoutout sa inyong lahat. Sa lahat ng aking supporters, followers. Goodbye guys.